Ano nga ba ang nangyayari ngayon sa bansang Bangladesh? Bakit nagkakagulo ang mga estudyante at mga magulang nito? Ano ang naging pagkukulang ng kanilang gobyerno na humantong sa mas malalang kalagayan ng bansang ito? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman maaaring pakilike muna itong video. Ang kasalukuyang kaguluhan sa Bangladesh ay paulit-ulit nang nangyari sa bansang ito at iyan ay dahil sa tinatawag na quota system ng civil service na isinulong ng kanilang gobyerno. Ang Bangladesh ay dating bahagi ng Pakistan na tinatawag bilang East Pakistan, kung saan bago pa man magdeklara ng kasarinlan ng Bangladesh noong 1971 ay bahagi pa ito ng Pakistan. At dahil sa mga politikal at ekonomikong mga problema, kabilang na ang pagkakaiba ng lengguwahe at kultura sa pagitan ng East at West Pakistan, ay nagpatuloy ang mga tensyon sa pagitan ng rehiyon. At nang maganap ang halalan noong 1970, ang partido ng East Pakistan, ang Awami League na pinamumunuan ni Sheikh Mujibur Rahman, ay nanalo ng malaking bahagi ng posisyon sa National Assembly ng Pakistan. Ngunit ang mga leader ng West Pakistan ay hindi tinanggap ang resulta ng halalan na nagdulot ng mas malalim na hidwaan, kung kaya't nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng West at East Pakistan na kinilala bilang Bangladesh Liberation War. Dahil ang East Pakistan ay nagnanais na tuluyang humiwalay sa Pakistan at tawaging Bangladesh ang kanilang nasasakupan, kung saan ang salitang Bangladesh ay nangangahulugang bansa ng Bengal gamit ang lengguwaheng Bangla. At nang makamit ng Bangladesh ang kasarinlan nito matapos ang halos 9 na buwang digmaan noong 1971, ang gobyerno ng Awami League sa ilalim ng Pangulong si Sheikh Mujibur Rahman ay nagtatag ng kota para sa Bangladesh Civil Service sa pamamagitan ng utos ng Ministry of Cabinet Services, kung saan ang gobyerno ay nagbigay ng 30% kota sa mga veterano ng Bangladesh Liberation War na tinutukoy bilang mga mandirigma ng kalayaan at 10% sa mga kababaihang ginahasa noong panahon ng digmaan at 40% naman ay nakalaan sa mga residente ng mga distrito na hindi gaanong nakikinabang sa mga oportunidad sa gobyerno, habang 20% naman ng mga trabaho para sa mga kandidatong nakabatay sa merito o sa mga kandidato batay sa kanilang kasanayan, kwalipikasyon at pagganap sa mga pagsusulit at hindi sa ilalim ng sistema ng kota. Sa madaling salita ay binigyan ng gobyerno ng mas maliit na tsansa ang mga nagtapos ng pag-aaral sa bansang ito bilang pagkilala sa mas malaking kontribusyon ng mga freedom fighters sa kalayaan ng bansang ito at upang bigyan din ng mas malaking pagkakataon ng mga residente ng bansang ito mula sa mga mahihirap na lugar. Sa panahong ito, bagamat masasabing dihado ang mga nagsikap makapagtapos ng pag-aaral, ay hindi rin naman maitatanggi ang pagnanais ng gobyerno na bigyan ng oportunidad ang mga mamamayan mula sa pinakamahihirap na distrito ng bansang ito. Gayunpaman nang ma-assassinate si Sheikh Mujibur Rahman ay nagkaroon ng maraming pagbabago para sa quota system ng bansang ito, kung saan may mga panahong tumataas at bumababa ang porsyento ng mga trabahong nakalaan base sa mga kategorya ng sistemang ito. Hanggang noong 1997, makalipas ang 26 na taon, ay nabawasan na ang mga freedom fighters ng Bangladesh dahil sa katandaan ng mga ito, at imbis na kasabay nitong mabawasan ang mga nakalaang trabaho para sa freedom fighters, ay ipinagpatuloy lamang ng kanilang gobyerno ang pagbibigay ng malaking kota para naman sa inapo ng mga ito. Sa madaling salita, bagamat walang kontribusyon ng mga inapo ng freedom fighters sa kalayaang tinatamasa ng bansa, ay patuloy nilang tinatamasa ang mga nakalaang trabaho para sa mga tatay at lolo ng mga ito, na nagdulot naman ng galit sa ilang mamamayan ng bansang ito na pinagmulan ng maraming protesta at reforma para sa nasabing quota system ng bansang ito. Gayunpaman, noong 2010 ay nagpatuloy ang pagpapatupad ng Bangladesh ng 30% quota para sa mga inapo ng mga freedom fighters at nagdagdag ng 1% para sa mga disabled, na nagdulot ng pagbaba ng quota para sa nakalaang trabaho para sa mga nakapagtapos ng pag-aaral at may mga kasanayan sa bansang ito. Hanggang taong 2018 ay nagpatuloy ang mga protesta para sa reforma ng sistemang ito na tinutulan naman ng mataas na hukuman ng Bangladesh, kaya't ipinahayag ng Prime Minister na si Sheikh Hasina na ipagpatuloy nito ang pagbibigay ng 30% quota
para sa mga inapo ng freedom fighters. Kaya naman mas lalong tumindi ang mga protesta mula sa mga estudyante ng bansang ito at dahil sa panganib ng malawakang revolusyon ay naglabas ng executive order ang punong ministro na si Sheikh Hasina na i-abolish na lang ang quota system sa civil service ng bansa. Subalit ayon sa ilang protesters ay reforma at hindi abolisyon ang hiling nila. Gayunpaman ang proseso ng pag-abolish ng quota system ng civil service ng Bangladesh ay nagpatuloy at naging epektibo noong July 1 ng 2020. Kaya naman noong 2021 ay ang mga inapo naman ng mga freedom fighters ang umapila sa korte para hamunin ng gobyerno sa ginawang kanselasyon sa quota system ng bansa. Hanggang taong kasalukuyan ay nabuo ang tinatawag na 2024 Bangladesh Quota Reform Movement upang reformahin ang nasabing sistema. Hanggang nito lamang July 21, 2024, ang Korte Suprema ng Bangladesh ay nagtaas ng quota sa mga trabaho sa gobyerno batay sa merito ng 73%, habang binawasan naman ang quota para sa mga mandirigma ng kalayaan at kanilang mga inapo na mayroon na lamang 5% at 1% para sa mga etnikong minorya at 1% para sa ikatlong kasarian at may kapansanan. Gayunpaman sa pagsisimula ng mga protesta mula noong July 2, 2024 sa kabisera ng Bangladesh sa Dhaka hanggang lumabas ang pinal na desisyon ng korte noong July 21, 2024 ay napakarami ng malalang pangyayari ang nauwi sa pagkasawi ng daan-daang estudyante, kaya't nagpatuloy ang mga protesta na naguudyok naman sa pagpapatalsik sa lahat ng kinatawan ng gobyerno sa panig ng punong ministro. Kaya't walang nagawa ang punong ministro kung hindi ang mag-resign noong August 5 at lisanin na lamang ang bansang ito dahil sa nag-uumapaw na galit ng mga tao. At sa kasamaang palad, bagamat nagtagumpay na ang mga protesters sa kanilang layunin para sa quota system ng bansa, ay nagpatuloy pa rin ang kaguluhan dahil naman sa pag-atake ng Islamic majority ng bansa sa mga non-Muslim resident, kabilang na ang Ademis, isang sekta ng Islam na madalas nahaharap sa pag-uusig ng mga Sunni extremist. Ang Sunni extremist ay isang grupo ng mga taong Sunni Muslim na may radikal na pananaw at nagtataguyod ng ekstremistang interpretasyon ng Islam. Ang mga grupong ito ay madalas na gumagamit ng marahas na paraan upang itaguyod ang kanilang ideolohiya at layunin na kadalasang sumasalungat sa mga pangunahing prinsipyo ng Islam at sa mga tradisyonal na pamayanan ng Sunni. Halimbawa, ang mga grupo tulad ng ISIS at Al-Qaeda ay madalas na tinutukoy bilang Sunni extremist dahil sa kanilang marahas at radikal na pag-interpret sa Islam. Kaya't sa kabila ng tagumpay ng mga protestanteng estudyante at mga magulang nito laban sa kanilang gobyerno, ay isang malawak na labanan naman ngayon ang kinahaharap nito sa pagitan ng mga relihiyosong grupo na pinasisimulan ng Sunni extremist sa bansang ito.